kung saan man sa lugar. Para sa kaalaman niyo po, kaya po ako tumatayo rito. Dahil marami na po akong nakikita base sa Mindanao na mga pinapatay ng mga makakaliwang grupo, mga kapulisan, mga kasundaluhan. Papayag ba kayo na yurakan kayo ng mga makakaliwang grupo na ayaw nila na maging mapayapa ang ating pamayanan, ang ating bansa, ang bansang Pilipinas? Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Mabuhay! Mga kababayan, bagong patawagin na magsasalita po sa ating wala po ba kayong napansin? Kanina po dumating yung bayan mo na. Tapos, pinutakti po ng mainstream media. Tayo po na may katwiran, na mapayapa po, na nakikipag-usap, hindi magulo. Wala tayong record na nakipag-away sa rally, ay nandito tayo. Napansin niyo ho ba? Kaya natatawagan kayo mga bias etong mainstream media. O sa bagay, hindi na po nakakapagtakayan. Bakit? Di ba ang GMA, anong sabi niya? Ngayon pinag-uusapan yung fake news dyan sa loob. Fake news ang pinag-uusapan natin, di ba? Tama ka, fake news? Ba't hindi mo napatawag ang GMA? Ano ang fake news ng GMA? Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pumunta ho sa China at nag-apply ng asylum. Ayon sa mapagkakatiwalaang source. Napatunayan ho nila, fake news po yun. Congressman Paduano, Congressman Benny Abante, Congressman Johnny Pimentel, lahat ng mga congressman dyan, bakit hindi nyo ipatawag yung mainstream media na gumawa ho ng maling impormasyon, ng fake news patungkol po dito sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Patunayan ninyo na hindi kayo bias. Tama, mali? Tama. So ngayon mga kabayan, tawagin po natin ang ikalawang magsasalita. Walang iba kundi Sir Oliver. Sir, may shorts. Sa kapwa natin, Duterte. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa Kongreso. Magandang umaga sa mga kapulisan at sa mamamayang Pilipino sa buong bansa. Sa mga Duterte family. Ngayon, nagpapasalamat kami dahil sa nangyaring ito, nakita po natin kung sino ba ang nagsasabi ng fake news at kung sino ba ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino ba ang nagsisilbi sa taong bayan ng matapat. At ngayon, nandito tayo sa Kongreso upang ipahayag ang ating hinaing sa gobyerno nito, lalong-lalo na ang mga vloggers na nagsasabi ng bawang katotohanan. Ayan po, magpapatunay na ano na po ang lagay ng ating bansang Pilipinas. Nasa na po ba tayo ngayon? Ano pa ba ang sinasabi ng ating mga kababayan, mga OFW, mga mamamayang Pilipino? Nasa na ba ngayon ang Pilipinas? Kahirapan ang lagi nating hinihiling na baguhin at ibigay ni Pangulong BBM ang kanyang mga pangako. Pero ngayon, nakita naman po natin sa mga nakaraang pagdinig, napilitan po yung mga iba natin kasamahang vlogger katulad po nila Kembaw, at saka ng mga natin mga kasamahan na umiyak na lamang sapagkat alam po nila pag hindi po sila pumayag doon sa kapritsyo ng mga nandiyan sa loob ng ating kongreso na humingi ng paumanhin, sila po ay talagang i-contempt. Nandito po tayo ngayong araw para po ipakita dito sa mga kongresista na ito na dapat po hindi nila pinapatay ang ating karapatan ng malayang mamamahayag sapagkat yan po ay kinagarantiya. Malinaw na nakasaad sa Article 3, Section 4 ang malayang pamamahayag. Kaya nandito po tayo ngayon nagpupulong-pulong para ipakita natin sa ating mga kasama na mga vloggers na nandyan ngayon sa loob ng kongreso na sila po ay sinusuportahan ng taong bayan. So ay nagtataka na yung mga pinapatahimik yung mga nagsasalita against doon sa mga
for example, nangyayari korupsyon, yung kahirapan na nararanasan ngayon, yun ang parang pinapatawag at hinuhusig. Tama po kayo dyan kasi nga, naniniwala tayo na wala naman na tayong iniiral na gobyerno ngayon. Sa kanila na rin po mismo may sabi yan. No? Sa kanila na rin ang galing yan. Noong nakaraang hearing po sa Senado, sinabi nila na ang justice system ay hindi gumagana. So kung hindi na po gumagana yung justice system, ito po yung nagiging dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Kasi wala na pala tayong batas na umiiral eh. Ang tanging kaya na lamang po natin gawin ngayon bilang mga mamamayan ay magpahayag ng ating mga pagkadismaya na ito dapat hindi po nangyayari sa ating bansa. Dahil naniniwala pa rin po tayo na tayo ay isang bansa na meron pong gumaganang hustisya. Yan po yung pinagagalingan natin. At nagtataka din tayo, bagamat pinalis na nila ang bayan dyan kanina. Ito ba ang kongreso na to? Ito ba ay ampo na ng CPP and ANDF? Kasi ang panawagan nila ibasura ang ATF-L Cup. Ang ATF-L Cup po ay binuo upang labanan ang komunismo, upang labanan ang rebellion. Bakit pinapayagan ng kongreso na ito na nandun po sila nagrarally sa harapan? Samantalang tayo, nakikita naman po ninyo ang ating panawagan, wakasan ang taktika ng pananakot. Kasi ito po, naniniwala tayo na chilling effect ito. Dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kanila na po nadala sa The Hague. Isusunod na po nila itong mga vloggers na to na namamahayag labang kung ano po ba yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Ngayon lang natin naranasan sa gawa ng batas ang dapat na ipatupad sa ating bansa. Hindi po para supilin o patahimikin Alam ang nyo, mga vloggers. Kuyang, no? Dahil po Sa ang mga totoo lang, dapat vloggers, ito pong mga nasa gobyerno natin, lalo na yung mga nasa militar, lalo na yung mga nasa iba't ibang ahensya na patuloy na sumusuporta sa bangat na administrasyon na to. Aba, mahiya naman po kayo sa taong bayan. Hindi pa ba sapat yung nakita ninyo noong March 28 na kung saan buong mundo nag-celebrate, nagpakita ng sama ng loob sa gobyernong ito. Ito pong mga tao na to, mga taxpayer to no? At dapat ho, bawiin na ang suporta dito sa administrasyon na to. Bakit ho? Wala naman po nangyayari maganda sa Pilipinas eh. Ang ginagawa nila ngayon ay patuloy na pananakot, patuloy na pagkikipit sa mga Duterte. Bakit? Kasi pinagtatakpan ho nila yung issue ng kapabayaan. Pinagtatakpan nila yung malawakang pagnanakaw na ginagawa sa gobyerno at lalong-lalo na pinagtatakpan nila yung kagustuhan nilang manatili sa pwesto para patuloy na nakawan ang bansang Pilipinas. Na ang mga makakaliwang grupo ay dapat po hindi po yung ganitong klase suportahan. ng pamamalakad Hindi po ng maganda BPM na administration. ang mga nakaupo, Ano yung ito mangyayari? po ito pa. Alam nyo, bilang nagbigay ng mandato sa mga nakaupo ngayon, may karapatan po tayong bawiin yan. At kung ano man po yung mga darating sa mga susunod na araw, ito ay talagang likas na pagkilos to ng taong bayan. Bakit? Kasi nakikita natin wala namang napupuntahan ng ating pagpapagal. Walang napupuntahan ng ating pagpapagod. Tama po ba yan? Instead, ang ginagawa pa nila, pinagtatakpan nila yung mga real issues. Napakadami pong issue na gusto natin talakayin. Lalong-lalo na yung mga tinatawag na technical malversation, yung pagdadivert ng mga pondo. So kung ito po, magpapatuloy, lalo na, tinanggalan na po tayo ng soberanya, no? Dahil ang ating dating Pangulo pinadala upang litisin ng mga banyaga. So kung ito magpapatuloy, hindi tayo magtataka na sa mga darating pang araw, sa mga darating pang mga sandali, talagang lalabas na po ang taong bayan. Kasi gusto na hong wakasan ang gobyernong ito. Gusto na ho nating bawian ng mandato. Kaya nga po patuloy tayo nananawagan. Tayo po ay mapayapang kumilos, tayo ay may payapang magpahayag. Baka naman po sakali ang administrasyong ito ay taplan ng kahihiyan at kusa na lamang bumaba sa pwesto. Yan po ba ay legal o illegal? Ito po ay legal. Sapagkat tayo ang nagbigay ng mandato sa mga taong ito. Kaya may karapatan po tayo manawagan. Bawiin namin yung mandato, bawiin natin ang suporta at pababain na po sila dyan sapagkat hindi na natin kayang tagalan sa susunod na 3 taon na magpatuloy ito. Kasi bagsak na po ang Pilipinas, bagsak na ang kabuhayan at patuloy na nagkakaroon ng kaguluhan sa ating bansa. Kailangan po namin ng pagbabago. Kailangan po namin na magarantiya ng gobyernong ito na ang pamamahala sa Pilipinas ay magiging maayos pa rin. Salamat.